Mhm. And then my second question, ibinasuro niya po yung alok ni Senator Alan na power sharing. Handa pa po ba kayo na makipag-usap sa kanya? Ang advice po na Malacanang, huwag magtiwala kay Senator Alan. At any comment po doon sa sinabi niya na dalawa daw yung Senate ngayon, Senate of the Philippines at Senate of Malacanang? There's only one Senate, no, is Senate of the Philippines. At nakita naman natin yung proceedings nung June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate ng isang acting Senate President. So, yun ang rini-recognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang represent sa Senado at of course ang executive branch. Dahil ang executive branch yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, no, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. No? So itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. No? And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo. No? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes. So open pa po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir? Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap.